Bukas na ang aircon dito sa Hong Kong, mga mamsers. Ayan, may pa-weather update tayo. Di ba? Hindi tayo papahuli. First time na mag-try tayo ng Mexican food dito sa Hong Kong. And I must say, taas ng benchmark agad. Ano yung standard namin sa Mexican food ngayon. Best Mexican food ever in Hong Kong. Yes, please come and join us to Chicano. My name is Ego Vigo. I'm the chef owner. More free Jarritos! I can give you all the free harito you want. Ito, parang comfort food ng mga taga dito, mga taga Hong Kong. Nakita-kita nyo yung mango, may pomelo. Ito yung laksa, flavored ice cream nila. ASMR muna. First flake of snow is set to fall today. It comes to say that Christmas is on its merry way. And for every single child, there's a gift on sale. So yun mga ma'am, sir, it's Friday night here in Hong Kong, and for today's vlog, papasyal lang tayo around Hong Kong. Hindi naman kami papasyal. Kakain tayo, may madidiscover tayo mga bago dito sa Hong Kong, at yun ang agenda natin for this video. So kung gusto nyong malaman kung saan yan, kung ano yan, kung masarap ba yan, samahan nyo kami. Let's go. Let's do this. Let's G. So yun guys, as you walk along from Central Station, actually nandito na, makikita nyo na dito yung Don Don Donki. Ayan. Tapos ito na yung mid-level escalators. So sa pinakamahabang escalator sa buong mundo. Ayan. And then dito na rin yung Central Market. Ayan. Tapos kapag tinuloy-tuloy natin yan, dun na nga yung ating destination. Sabi nga ni Rufa May, go, 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 go! So sa Go Street tayo. Welcome, this is your life now. The wasteland where we all take a bow. Hi. Nice. Food in Hong Kong. Nice. So yun guys, nandito kami ngayon sa Chicano. Dito yan sa Central. I'm not sure kung narinig nyo ako, pero sana narinig nyo naman. But anyway, so na-search to nila. Along ano lang siya, Go Street, dito sa Central. So, itong street pala na ng Go Street na to. Ang dami mga kainan, like may Japanese resto, may Chinese restaurant, ito Mexican restaurant. So ito yung view namin from our table dito sa Chicano. Then merong ice cream and co company, cookie, ice cream and cookie co na dessert place dyan sa harapan. Very chill yung place, no? Very Sakto kapag Friday. very ano yung vibe, ano ba yun? Parang nakakabata. Young vibe, you know. Basta yun, nakakatuwa. Parang ngayon, first time namin ni Love na papunta rito, no? Sa area na to. Sa paghahanap ng burrito. Well, nag-crave kasi siya sa burrito. Tapos it turned out, lunch lang sila nagsiserve ng burrito dito. Pero mukhang masarap yung mga food nila. Medyo yung price range na nasa mid naman, di ba? Parang okay. Pero ayan na pala. There goes the carnitas. Thank you. And then ito yung wrap, di ba? Tama ba? Nandito sa loob para ma-preserve yung init. And this is the carnitas. Actually, pork to, no love? Pork yung in-order natin. And then, umorder ako nitong arroz rojo. Ayan. And then, guys, this is a revelation. I've been
looking for Jarritos. First time ko siyang na-try sa Mexican restaurant din sa SG. Ayan, so that is what we ordered dito sa Chicano. So I'm really excited na matry ito lahat. It's our first time and tignan natin kung marirecommend natin dito. Oh, ayan na pala. And Love ordered horchata as well. So yan, Friday ano to? Friday. It's been a while, no? It's been a while since nag-Friday kami ni Love. So, yun lang, de-stressing, medyo busy sa work ngayon. Especially ako. Actually, maaga si Love nakarating na Central. Ako na nandito na ako sa Central area. Tapos Hong Kong Island na ako. Ako pa yung late. Alam mo yun. So, medyo busy sa work kaya I think we deserve this. Kaya, let's go. This is their tacos. Ano to? Charcoal grilled steak. Tama ba? Ano? Yung tacos nila. Sarap. So yung mga nalaglag na mga ano, inulam. Because rice is life. Ayoko. Go try. So, kuha tayo ng tortilla natin para sa mga carnitas. Mainit-init pa talaga siya, oh. Pork to na, Love. Grilled onions. Sarap ng pork. Bagnit. Lasang bagnit. Ayun. Sarap. Sobrang sulit, mga ma'am, sir. Lalo na to, yung Jarritos nila. The best. Medyo mahal lang dito. $72 yung isang bote nito. Bakit kaya wala masyadong ganito dito? Diba? Yung carnitas nila, itong pork, yung pulled pork na to, solid talaga. Tapos inulam ko siya. Ito, yung arroz rojo nila. Ayan. Kasi pwede mo siyang gawing nandun sa tortilla na wrap. Or, ito, ulame. Sarap. Lahat ng in-order namin. Solid. Charcoal grilled steak. Yum. Hindi ako super fan ng guac. Pero for some reason, sakto-sakto lang yung pagka-asim ng guac. I love. Hindi siya overpowering. Tapos sobrang tender ng beef, ng steak. Kasi hindi siya yung maganit kapag, ano mo yun, kapag mumuyain mo siya or what. Sobrang tender, sobrang juicy. Hindi siya dry, kainin. Even yung wrap, mas gusto ko yung ganito, yung hindi masyadong crispy. Although kahit hindi siya crispy, nandun pa rin eh. May added na texture pa rin dun sa pagkain mo ng taco. Parang hindi ka lang kumakain ng steak or ng palaman niya. Parang nag-a-add siya nung, hindi crunch eh, pero basta may texture. Okay. Basta nababalance out yung flavor ng taco. Sobrang sarap. Ito yata yung first time din na, tama ba, Love? First time na mag-try tayo ng Mexican food dito sa Hong Kong. And I must say, ang taas nung benchmark agad. Yung standard namin sa Mexican food ngayon dito sa Hong Kong. Like, Chicano, sobrang ginalingan naman masyado. Ang taas. So, feeling ko ito na yung standard namin. Tingnan natin kung meron pang tatalo or what. But so far, hindi tayo nabigo rito. Alam mo yun,
tawa na ngayon lang natin na-try ito, no love? No? I mean, ang tagal na natin dito guys. Ngayon lang namin natry pa na pumunta rito, no? Pero we would definitely look for more hidden gems. Well, actually hindi siya hidden na rito sa mga locals. Even mga expats, yung makikita nyo yung restaurant, ito kasing central area, halos mga expats talaga yung mga nandito. So, puntahan na siya ng mga locals, expats, ganyan. Sige love, kumuha ka lang. Mas okay rin siguro kung magre-reserve kayo. Although, maraming Pinoy na mga staff dito and they are also nice. Tapos wala kaming reservation ni love, pero since, Filipino. So yun, parang binigyan niya kami ng magandang spot, magandang table. I mean, nandito kami sa window side, and so, it's really nice. She even mentioned yung beef tongue with bone marrow na taco nila, na special, na wala sa menu. Pero kasi, hindi ako big fan ng beef tongue. Although she said na it's a must order dito. Siguro next time, yun yung babalikan natin. For now, gusto talaga namin i-try ni Love yung, alam mo yun, sige na, kumuha ka. Sige na. Alam mo yun, yung gusto talaga namin orderin or i-try yung in-order namin. Diba? Kumukuha siya. So yun. Pero next time, for sure siguro, babalikan natin. Sige lang na. Enjoy. And yun nga, siguro yung unfinished business ni Love is yung burrito. Like, lunch lang kasi siya. So siguro yun yung babalikan namin if ever. Price-wise, again, mid-range. Itong 3 pieces na taco, parang nasa $188 yata. Tapos itong carnitas nila is nasa $200 something dollars. Medyo, yun nga, siguro kung i-convert mo talaga siya into peso or what, medyo talagang mahal. Pero yung price point niya based dun sa Hong Kong pricing, parang okay na siya. Like, hindi na siya masama kung tutusin. Now, let's try itong horchata nila. So, this one, ano lang talaga siya, like, milk, cinnamon, tapos, yun na. Diba? Milk, like, parang rice, milk, cinnamon, yan. Walang coffee to kasi, alam niyo naman, trentahin na tayo. So, hindi tayo nag-coffee talaga ng, lalo na kapag ganitong gabi. So, let's go, let's try. Sarap. Hindi ako fan ng cinnamon, pero hindi overpowering yung cinnamon, so... Lahat masarap. Hindi ako nang-hype, I mean, totoo talaga masarap. Okay? Kung sakaling hindi kayo nasarapan sa mga recommendation ko, hanapin nyo ako sa Hong Kong, nilibre ko kayo. Kung mahanap nyo ako. So yun guys, first time kong mag-Google review sa kanila. 5 stars ang Chicano. Sobrang, wala lang, nakakatuwa. Worth it talaga. Pinoy yung ilan sa mga nila rito, mga staff nila. Pero everyone's really nice. Tapos, tinake out na rin pala namin yung natira namin na carnitas. Hindi ko na naubos. Pwede pa siyang bukas. Ayan. Take out pa natin, di ba? So, yun, pwede pa. Nagpa-extra rin ako nung sauce, tsaka nung dip, para kumpleto pa rin ang Chicano experience. Pang breakfast ko siguro tomorrow. So, ayun, I think, siguro yung mga rin, hindi ko alam, 500? Siguro? 500 Hong Kong dollars, pero best 500 Hong Kong dollars spent sa food, I guess. One of the best. So, cheers, Chicano. You can invite my folks, my subscriber here in Chicano, like best Mexican food ever in Hong Kong. Yes, please come and join us to Chicano. My name is Ego Vigo. I'm the chef owner, and I just met this wonderful guy over here. Please come and enjoy the best Mexican food at Chicano. Yay! More free Jarritos! Yeah, I can give you all the free Jarritos you want. What's your name again, Meg? JB. JB. Pleasure to meet you, I'm Edgar. Nice to meet you. Okay, nice to meet you. And your name is? Thanks, Susha. Thanks, Susha. Thanks, Edgar. Hey! 잔잔하기만 하던 나의 마음에 Suddenly 퐁당 또 퐁당 아니 풍덩 큰 돌을 던진 너 Thank you. 비바비
기다리던 그 사람이 내 앞에 내 마음 어느새 Love at first bite. Go try the... Ano may laksa dyan? This one is laksa. Sige. Salted egg. Okay. Let's go try their ice cream. Parang medyo makaka-copyright lang yata tayo dahil may nagpa-play na music. Pero this is the... Ito yung laksa flavored ice cream nila. And this is the salted egg. Let's go try yung laksa. So, 128 Hong Kong dollars yung platter nila nito. And this is like their limited edition na flavor nilang ice cream nila. Interesting. May anghang. May laksa na talaga. Laksang-laksa. Lasang-lasa mo yung laksa. Try natin yung salted egg. Gusto sa may salted egg. Parang may ano siya, lasang dilis. Alam mo yung dried dilis na snap? Parang ganun yung lasa ko sa kanya. Interesting yung lasa. Kung adventurous kayo sa mga dessert, okay siya. Okay siyang itry. Si Lady Gaga naman, baka maano pa tayo. Kaya nga, just me. Let's go try yung salted egg. Diba? Sarap. Diba? Sarap. Dahil na yung powder. Actually, parang yung powder yung nagpa-salted egg. Parang yung toppings niya. Yung ice cream itself, gusto ko siya kasi hindi ako sobrang hilig sa mga tamis. So, kuwang-kuwa yung saltiness, di ba? Tapos, yung tamis is hindi ganoon. Sobrang tamis, yung mismong ice cream. Definitely yung toppings yung nag-add nung salted eggness. Gets nyo ba? Di ba? I would definitely recommend yung salted egg. So, JB approves. Ano Yung yung hashtag mo? JB live ako dun sa salted egg ice cream nila. Yung laksa, ano siya, medyo kung mahilig ka sa kakaiba, you can try it. But ako hindi ko siya uulitin siguro. Like, it's good to try it the first time. Siguro, for experience. But, I would recommend trying or just buying yung salted egg ice cream nila. So, ito yung Chicano. Dito tayo galing kanina. And then, along this area, may Chueca, tapos Hong Kong. Sarado na nga lang yung iba. Then, ito nga yung Ice Cream and Cookie Company. And then, meron pa doon. Mas mga restaurant din along this road. Tapos yun, may lalabo na store doon, naligaw. Ano tong isa lang? Gasona. Grass jelly. Gusto mo i-try? Baka yan yung katulad nung kinainan namin kagabi. Yung mga local Hong Kong dessert. Daming tao. Ito, Mesona Specialty Store Grass Jelly Dessert. Ayan. Actually, ang dami pa nga eh. May lalabo store na naligaw dito. First time namin sa area na to, tapos okay na okay siya. Walking distance lang siya from mid-levels escalator. So if you guys happen to, be in this area, you can visit. And then there's another lane over here. May bar on the side. Love, parang nakita ko na to. Parang dito nag-coffee sila kasi yun na yung PMQ. Parang dito nag-coffee si Sam and Victor before. Ito, may mga bar pa rito. Tapos ito nga, merong, Little Bow, Out of the Brew. Tapos yun, dami mga nakatambay dyan kung sino-sino. Ayun, siguro maraming tao ngayon dahil it's Friday night. From Central Station, siguro mga 12 minutes, 15 minutes walk, yung tatahakin nyo para mapuntahan yung Go
street kung saan nga kami kumain, no? Sa Chicano, tapos yung dessert natin kanina sa Ice Cream and Cookie Company. Mapipin naman siya sa Google Maps. Diba? Basta dire-diretso lang, kanan kayo after nyo makita yung hinahanap ninyo. Oh, nabiro lang. Ito yung dinaanan din namin kanina. Doon yung mid-level escalators. Ayan. Tapos, lakad lang hanggang doon sa, makikita nyo yung Dough Bros kanina. And then yun, nakakit lang kayo doon sa stairs. May hiking lang ng konti, no? Pero worth it talaga. So yun, pwede ka rin mag-taxi or Uber if ever medyo makasama kayo mga bagets or mga seniors, di ba? Medyo, ito yung mahirap talaga kapag pumapasyal sa may central area eh. Medyo may mga heights talaga. Na kailangan kayo umakyat ng stair. Kailangan kayo mag-stairs. Tapos kailangan medyo, yun nga, slopey. Tama ba yung slopey? Basta yun, medyo mataas yung area na yun. Kaya matarik yung pag-akyat minsan. Pero yun, sabi nga nila, paghihirapan mo kung gusto mo. Ano daw? Pero worth the hike naman and worth the punta. So yun pa yung mga itatry natin mga mamsers sa mga susunod nating mga paglalakbay pa. Pag-discover ng mga mga eats. 'Di ba? Mga pwedeng makainan pa rito sa Hong Kong na talaga namang hindi lang kayo mabubusog, matutuwa rin kayo. Ayan, ang daming mga kalapate rito na mababa ang lipad. Ay, nakatambay sila sa ilalim ng ng bridge, ng footbridge dito. Ayan, ito na pala yung guys. Ayan na yung mid-level escalator. So kapag tinuloy-tuloy nyo yan, yung Tycoon na yun. Maganda rin puntahan yun, but yeah. Hello mga kalapate, kamusta kayo? Kumusta mga kalapating mababa ang lipad? ASMR para sa mga nakakamiss ng tulog na yan ng Hong Kong. Ayun, narinig niyo ba? Diba? Ayan, tapos na. But yun, sobrang busolve kami ni Love. Sobrang recommended talaga yung mga food and yung restaurant and yung dessert place na napuntahan natin for tonight. And for now, pabalik na tayo ng Central Station ulit. And magte-take na tayo ng MTR. So, yung MTR naman dito, hanggang late night, open siya. I think around mga 1 a.m. yata or 12:30ish. Yung, alam ko, mas may late pa no? Mga 1 Basta ganun. Depende rin pala sa lane or depende sa MTR line. Basta may mga late na nagsasara ng mga MTR lines. But don't worry mga ma'am, sir. Kasi may mga bus pa rin naman dito na night buses na hindi kayo mawawala or mawawalan ng option for transpo. And worst case scenario, mag-Uber na lang kayo or taxi. So, yun lang naman. So now we're here sa Pottinger Street. So ito yung Pottinger Street, dito yung On, tsaka Lululemon na pala siya, Love. Matagal na ba yung Lululemon na yan? But anyway, dito yung On store. Ayan, yung flagship store ng On dito sa Hong Kong. And then, ayan, di ba, tumawid siya ng bawal pang tumawid. Ayan, tuloy-tuloy lang. Tinuloy-tuloy natin. Lan Kwai Fong area na. Ano Love, Lan Kwai Fong ba tayo muna? Parang gusto mong mag-Lan Kwai Fong. Gusto niyo ba? Tara, Lan Kwai Fong tayo. The night is still young. We are still young. Ang old lang dito ay si... Tag nyo kung sino yung old. Nakilala nyo? Diba? Walang matanda sa vlog na to. So, meron ako mga ka-office mate. Nung Halloween yun, October 31st, nag-Lan Kwai Fong sila. Sobrang daming tao. As in, tas parang 3 hours silang naglalakad. Parang naglalakad sila nang hindi nila alam saan sila papunta. Well, balak nilang mag-bar. But since sobrang daming tao, ang ginawa nila, nag-Victoria Park. So doon lang sila nag-inuman. So parang umuwi na lang daw sila ng around 4 a.m. Ewan ko, siguro kung bata-bata pa ako, baka tinry ko siya. Yung Halloween special kinember dito sa Hong Kong. Pero since trentahin na tayo, wala na. Nung nakita ko pa lang yung crowd, sabi ko, tutulog ko na lang to.
So, yun. Para sa mga trentahin dyan, taas ang kamay. Gets nyo yan. Parang bago tong Under Armour na store dito. Itong parang area na to, yung Chow Tai Fook. Parang mga bago, no? Hearts on Fire. Kasi alam ko, ito hindi yung Five Guys eh. Alam ko, parang sarado to eh. Parang re-renovate, tapos Five Guys lang yung kita. But anyway, it's been a while since I've been here, so I don't really know. Hindi, minsan lang tapos tayo magala rito banda eh. Hindi ko rin talaga alam. Pero ano ba yung Hearts on Fire? Fragrance ba yan? Pabango? Pero meron daw sa Causeway Bay, parang kinuwento lang ng mga office mates ko. Ano ba yun? To Summer ba yun na brand ng pabango? Parang Chinese brand pero mabango raw siya. So ewan ko, wala lang. Na-share ko lang kasi kwentuhan lang naman tayo sa vlog na to, di ba? Pagod. Pa-MTR na. So kapag nakita nyo yung mga ganyang sign guys, sundan nyo lang. Ayan. Papunta ng MTR ibig sabihin. So hindi naman mawawala. So yeah, that's Lan Kwai Fong area na mga mamsir. Ayun, sarado na yung street. Di ba? So makikita niya, makikita dito sa video pero grabe ang daming tao. Ayun, kita niyo ba? Ayun, usually ganyan, kapag ganito mga oras na sinasara na nila yun, wala nang pwedeng dumaan. Tapos yun, ang daming tao, claustro. Since Friday night kasi, so daming naggagala-gala. Thank God it's Friday. TGIF. Wala na lang talagang masabi. So yan, mag-Uber na lang daw kami. Kasi natamad na siya. But yeah, so far, yun ang ating naging paggala dito sa Central. Medyo chill lang yung vlog na to. So hopefully na-enjoy nyo pa rin mga mamsir. But for now, this is where we will say goodbye with the background music na talaga namang alam mong nasa Hong Kong ka. Ayan. ASMR muna. Kung makikita nyo, nandito tayo ngayon sa landmark dito sa Hong Kong Central. At ito nga ang ating first stop para sa ating Christmas adventure dito sa Hong Kong. Okay? So kung gusto nyo kami samahan, gusto nyo makita kung anong mga pakulo nila dito, watch lang kayo dyan mga mamsir. Let's go. Let's do this. So yun, bukas na ang aircon dito sa Hong Kong mga mamsir. Ayan, may pa-weather update tayo. Diba? Hindi tayo papahuli. So yung temperature dito, naglalaro siya around mga nilove, no? 20, 15, ganyan. Parang yun yung average or yung range. Of course, mas malamig pa rin kapag gabi and kapag umaga, like early morning. Mga tanghali, ramdam mo yung init pa rin kahit papaano. Nandun pa rin yung bugso nung haring araw. Medyo mainit pa rin siya kapag tanghali. You can bring your winter clothes na bahala kayo kung gusto niyo pang malakasan, walang judgment dito sa Hong Kong. Kung gusto niyo mag-puffer jacket, yan ang trip nyo, pwedeng-pwede. Fashion is real. Pero yun, for now, papunta kami ng, I think sa Lan Kwai Fong na lang tayo, love. Mag-check sa taas, makakainan for dinner. Ayan, ito yun, yung way pa Lan Kwai Fong. Ayan, may Outback dito, Love Bonito, Arabica. Ang laki ng M&S dito, love. Parang bago lang to. Tagal na ba yan? But anyway, dun tayo galing. Yan, yung landmark. Okay? So yeah, right here, merong Turks Shawarma. Alam ko na, feature ko na siya before. Pero yan, ito yung daan paakyat ng Lan Kwai Fong. Kung makikita nyo, ayan, sarado siya. So may barricade dito, hindi na pwedeng dumaan yung mga sasakyan. And this is the Lan Kwai Fong area na. Kumain na kami muna yung barbecue dito. Ayan, may grill combo. Ano ba tawag dyan? Tapos ito yung Bari Uma. Ito yung kinainan namin ni Love. Meron din sa airport niyan. Masarap. Gusto mo mag-sushi tonight? Nakita nyo na California Tower na yan. Actually, marami rin yan. May rooftop bar. Meron din mga restaurant inside that tower. Real Chinese food. Gusto mo i-try, love? Daming tao. Ibig sabihin, masarap. O gusto mo dito? Para kasi ang konti na kumakain. Sushi platter na yan. Ito, Sushi Kumo. So, we were supposed to try dito sa Bolo Bolo. Ayan, kaso hanggang 8 PM lang pala sila. Ayan, pero dito lang din siya sa Lan Kwai Fong area. Ayan, kung makita nyo, ano ba yun? Woon Street ba yun daw?
Yeah, Woon Lane. Ayan. So, yun yung Barry Uma kanina. Tapos, dito lang siya. Ayan, sayang. Parang interested din naman ako i-try siya sana. Kasi yung bolo bun, mga ma'am sir, parang ito yung pineapple bun dito sa Hong Kong. Tapos, ito yung parang ginawa nilang burger bun. Tapos, yan, may steak, may cheese, may bacon. Sayang lang natin na-try. Pero yan, meron silang space dito where you can eat outside. Sakto sana kasi ano siya, I mean malamig ngayon, okay tumambay, ganyan. Pero maliit lang yung area nila. So yan, bolo-bolo. Maybe next time, let's see kung matatry natin siya. So yun, medyo, ano ngayon, lay low yung mga tao dito sa Hong Kong, mga ma'am sir. Kasi nga, just recently nagkaroon ng fire incident sa Tai Po. So even yung mga events, like yung mga Christmas pa event nila rito. Actually tonight, yung lighting ceremony doon sa Central, di ba? Ayan, doon yung parang may lights show and all, pero na-cancel yun. Tapos marami mga events na kinancel. Even tomorrow, meron ding parang parade sa Causeway Bay, yung mga, tawag dito yung mga balloon. Parang Macy's Thanksgiving yung atake, pero cancel din yun. Kasi nga in solidarity and yun din, yung pakikiramay ng mga Hong Kongers dun sa mga naapektuhan nga nung fire sa Tai Po. So, yun, very ano lang din. Iba yung atmosphere ngayon dito sa Hong Kong. Like, even sa Disneyland, they canceled yung Momentos na show. So, ito guys, sikat to sa mga Hong Konger. Ayan, mahilig sila dito sa Tam J. Cantonese noodles. I tried this before, yung noodles sila, pero iba yung anghang niya. But yeah, sa mga locals, sobrang paborito nila yung Tam J. Even dun sa office namin, dun sa food court, talagang yan yung go-to, yan yung go-to na restaurant if ever they are craving ng, noodles. We're still here sa Wellington Street. Pataas lang ang atake dito. Pero yun, baka doon na lang kami ulit pumunta sa Guff Street. Malapit. Kasi doon yung Chueka na Spanish restaurant din. Mataas din yung mga reviews niya. Kumain na rin kami doon sa area na yun banda. Kung saan namin natagpuan at discover ang Chicano. So, mahirap lang dahil nga paakyat. So, ito yung drawback kapag gusto nyong mag-tripping dito sa Central Banda. So, ayan. Dito na tayo. Ito pa mid-level na to. Patay Kun. Ayan. Tapos may one dim sum din pala rito, mga ma'am sir. Nakita niyo ba? Ayan. Nag-isip pa namin, love, kung tutuloy namin one dim sum namin na unfinished business. So yan, I think itutuloy na lang namin yung aming Chueka business. Chueka. Tama ba yung Chuka? Baka Chuka yung basa. Kasi nagkamali na ako dun sa Guff eh. Diba go ako ng go? Kailangan natututo tayo sa mga pagkakamali. Diba? Learn from your mistakes because mistakes are meant to be learned. No doubt. For now, we're here. Ayan, dito na yung Guff Street. We're back. Magkamag-anak lang yata sila eh. Si Chicano tsaka si Chueka. So this is their menu guys. Siguro ito orderin namin. Iberico ham croquettes. Tapos yung chicken rice nila, yun yung paella nila. Then gambas al ajillo. Sa mga maso makita nyo, yung paligid natin outside world. Hindi kasi nandito tayo sa counter area lang nila. Kasi fully booked, wala kaming booking dito or wala kaming reservation. But yeah, for now, we ordered yung Iberico ham croquettes. Tapos yung chicken rice, yun yung paella nila rito. And then, yung gambas nila. So, pretty excited. So yan, so far, this is what we ordered. Ito yung gambas nila and yung super cute na ham croquette. So 2 pieces lang siya. Tapos, yung still water nila rito may bayad $20 each. Although unlimited naman na siya. It's our first time dito sa Chueka. Maganda yung mga reviews niya actually. Kaya interested din kami i-try dito. By the way, yung Chicano yung kinainan namin last time dito sa Guff Street. Doon lang siya, like sa other street lang siya. Like, pagtawid mo nandun na. Ganda naman yarn siya.
garlicky. Tapos, yun, lasa mo talaga yung oil. Ano ba to, prawn? Hindi man siya mahirap ngatain. Alam mo yun, kasi diba minsan may mga ganong prawn, yung parang kapag ninata mo siya or chino mo siya, medyo maganit or what. Ito, hindi. Medyo chewy. Does that make sense ba? Pero yun, okay siya. This is also one of their best sellers dito, kaya actually lahat ng in-order namin, parang lahat may star, so I think, or I assume, yun yung mga best seller na rito. But yeah, it's really good. So now we have the chicken rice. Ito yung paella rice na rito. Ayun, literal may chicken talaga and then may rice. First impression, well, okay naman yung survey. I mean, okay lang, di ba? Medyo konti for me, I guess. Nasa, may pagka-asin na konti. I think yun yung sauce. I mean, hindi ako masyadong familiar dun sa totoong lasa na talaga ng paella. Pero ito medyo, yun nga, may asin. I mean, if you're looking for a restaurant na gusto niyo na mabusog ng sobra, this might not be for you. Kasi ano lang talaga siya, parang social dining siya. I mean, most of the natikman namin so far, parang okay siya with drinks. Alam mo yun? Tapos with kwentuhan lang, alam mo yun, parang hindi ka talaga magpapakabusog at all. Ito paella, hindi siya good for sharing, I guess, kung gutom ka. But for us, pwede na. Siguro hindi lang talaga tayo na pang social dining. No? Parang hindi tayo pang social dining. Parang sanay tayo dun sa pang malakasan. Ano mo yun? At least ako try mo yung iba. Yeah, but if you're a big fan of Spanish dish or cuisine, I guess you will enjoy. Gusto nyo lang mag-socialize, mag-usap, mag-chill, mag-inom, alam mo yun? Kasi yung ambience talaga eh. I mean, iba yung ambience dito, parang nakaka-chill siya, nakaka-relax. Then, ayun, katulad yan, face-to-face na kami nila, di ba, usap, ganyan. Wala nga lang kaming alcohol na inumin, pero siguro yun yung parang pinaka-bentahe nila rito. 지친 나를 문득 들려온 너의 목소리 따뜻한 그 말 조용히 피어난 너의 Dito kami ngayon sa Pasig ba to? Pasig? Pasig ganyan. So, ano siya? Ayan, Pasig nga. So, nagbibenta siya dito ng mga local dessert. Ayan. Chinese dessert. Actually, ano to? Parang comfort food ng mga taga dito, ng mga taga Hong Kong. So, in order ko is yung drink, ito, mango pomelo sago. So, kung taga na kayo nanonood, sobrang paborito talaga namin, love yung mango pomelo sago. Pinaka-paborito namin so far is yung sa Chapanda. But this time, let's go try. This one has grass jelly, rice balls, mango, and pomelo. And then yung isa namin in order is yung mango pomelo mango pomelo combo. So this one, meron siyang mga taro ball. Tama ba, love? Di ba? Ayan, nakita niyo ba? May red bean, taro ball, potato, and potato, parang potato balls, parang gano'n. So yun, ito yung mga local dessert dito. And first time yung na-try ito nila. Ako kasi na-try ko na yung mango pomelo sago, pero sa ibang store. Pero ganito rin siya, parang local dessert place dito sa Hong Kong. So yan, kitang-kita nyo yung mango, may pomelo. Ganyan yung tsura niya. Creamy. Masarap. Masarap, love. Ayun, oh. Very comforting. Lasang-lasa mo yung flavor ng mango, ng pomelo. This one is $58. Pwede na. Kita ka lang. Sarap siya. Now, let's go try ito. Makita nyo, meron siyang rice balls.
Tapos, mango, grass jelly, pomelo. By the way, dito pala, kailangan at least $45 per person maka-order para makaupo kayo inside. Kaya, supposedly, dapat mag-share lang kami ni Love dito sa Mango Sago. Pero, yun nga, since Dalawa tayo. dalawa kami, kailangan umorder din ako ng isa pa. This one is really nice din. Kung sa Korea may bingsu, dito sa Hong Kong, parang meron ganito. Hindi ko na alam yung local name eh. Nung ganitong klaseng dessert, dito sa Hong Kong, but it's really nice. Meron sila yung parang katulad nung ginataan sa atin. Tapos meron din sila yung parang ginger soup. Tapos yung sesame flavor. So yun yung usual. Na-try ko na siya before with my local mga mga office mates natin. Sila talaga yung nag-i-introduce sa akin ng mga ganito eh. Kasi yun nga, since local sila, ayan na dadamay tayo dun sa mga trip nila, ganyan. Okay yung rice balls nito. Okay siya sa akin. Medyo overpowering lang yung grass jelly. Siguro kasi parang hindi ko siya nahalo ng maayos. Meron din siyang taro ball. Pwede niyong isabay doon sa mango pomelo sago. Okay siya. Medyo pricey lang ng konti. Oo, sa mas doon sa isa, mura lang siya. Yung, alam ko yung orderan na, parang nasa 20 lang siya, 25. Ito kasi medyo hip na, di ba? Parang hippie-hippie na yung ano yun, yung store. And actually si Kachans yung pinipilahan. Pero yun, for sharing na siya. Like, kami ni Love, share na kami dito sa combo nila. Pwede na. So yun, ito na yung parang pinaka-center ng Christmas celebration. And then aside from this one, meron din sa West Kowloon. Ayan, pero wala na dun sa may Avenue of Stars, sa may K11. Before kasi meron ding Christmas decor doon banda. Pero ngayon parang ginawa nila, dito na lang lahat. Parang sinentralize kumbaga yung Hong Kong Winter Fest. Actually, ang plan naman talaga nila is yun nga, mas pabonggahin yung Christmas ganap dito sa Hong Kong ngayon, but unfortunately nga, dahil nga dun sa nangyari na incident dito, they postponed yung ibang mga events. Ayun, nakakalungkot lang, but then again, let's all pray for all the victims nung naging incident nga ng fire dito sa Hong Kong. Yun, hopefully ma-enjoy nyo pa rin, and at the same time, maging happy pa rin tayong lahat. Merong peace, may happiness, lalo na sa may mga pinagdadaanan. At para doon naman sa mga corrupt na nag-cause ng mga paghihirap, ng mga insidenteng to, ewan ko na lang, sana hindi ba saya Pasko nyo? Dahil kung tutusin, napaka-unfair. Diba? So, yun, again, dito ko na siguro tatapusin ang ating vlog for tonight, for today. Kung ano mang araw kayo nanonood, mga ma'am, sir, sana nagustuhan nyo pa rin and nag-enjoy pa rin kayo. And don't forget to like, share, comment, and subscribe. This has been JB Domingo. Stay safe, God bless, and adios.